Sa muli, magandang araw. Andito po tayo ngayon dahil ako po ay magtuturo sa inyo kung paano po gumawa ng basic blouse pattern. Ito po sinisimulan sa pagkuha ng mga measurement. Meron po tayong shoulder na 15, bust na 35, bust height 9, bust distance 6, figure 15.5, waistline natin ay 26 at yung blouse length natin ay 23. Ngayon po, magsisimula po tayo sa pagkuha ng balikat or shoulder. Yung 15 po, hahatiin natin sa dalawa. Yan po ay magiging 7 and 1/2. So, magmamarka lang po tayo ng konting dot doon. Tapos, mula doon sa B na to, kasi andito po yung A natin. Okay, sa pinakagilid. Ako makikita po natin. Ayan. No, A dito, B nandoon. So, mula doon sa B, tayo po ay babalik ng mga 3/4. Yan po ang C. Extend lang po natin yung linya, pababa, ng 7.5. At tapos, meron tayong 3/4 dito. Ayan. Tapos, guguhitan natin yan. Mula naman doon sa linya ng B, tayo ay kukuha ng 1 and 1/2 na measurement. Mark natin yan ng D. Tapos, mula doon sa D, papunta sa linya ng C, kuha tayo ng 4 inches. Yan ay magiging E. Pagkatapos, mula doon sa A, mula dito sa A, kukuha tayo ng pang neckline, no? Measurement natin. So, meron tayong 2 and 1/2. Marka natin ang F. Tapos, mula naman sa A pababa, kukunin natin yung 3. Depende yan, 3 or 3.5. Pero madalas, kapag ito ay blouse na may collar, nasa 3 lang po tayo. Mamarka natin ang G. Pagkatapos, kukunin na po natin yung bust. So, ang bust, dahil umiikot po ito sa katawan, ihatiin po natin ito sa 4. So, kung yan po ay 35, ang kalahati niyaan ay 7 and 1/2. Ang kalahati ng 7 and 1/2, na kumbaga pang 4 na bahagi, yan ay 8 and 3/4. So, susukatin natin mula doon sa A, 8 and 3/4. Hamarkahan natin H. So, extend lang po natin yung linya. Ayan. Ulit, mula doon sa A, pababa, kunin po natin yung figure na 5 and 1/2. Again po, extend pa din natin yung linya, 15 and 1/2. Mark natin to ng I. At yung pinakahuling pababang mamarkahan natin ay yun yung blouse length, no? Ang blouse length natin ay 23. Mamarkahan din natin. Extended din po yung linya. Okay. Talagang medyo mahaba. Yan. So, yung linya po natin yun ay imamark po natin. Nilinyahan natin yan kasi kapag hindi po tuwid yung ating pattern. Ganito din po dito sa line ng J. Ngayon, kukunin na po natin yung pang-4 na bahagi ng bust. So, kanina, sinukat natin yun ay 8 and 3/4. So, ganun lang din po yun. 8 and 3/4 pa din po. Para lang pong pakwadro. So, 8 and 3/4, magdadagdag lang po tayo ng 1 inch.
So, yung 1 inch po para po yun sa mga regular na size, yung mga common na sizes. Pero pag medyo malaki-laki ng konti yung ating customer or client, yan po ay dinadagdagan natin ng 1 and 1/2. So, mamarka natin yan ng K. Pagkatapos, mula sa line I, no, ito ay line I to eh. So, papunta ng kanan kung ito ay nakaharap sa iyo. Kanan, ito pataas ang sa akin eh. So, from I, no, kukunin natin yung pang-apat ng 26. Ano bang pang-apat ng 26? Kalahati nito is 13. So, kung 13 yan ay magiging 6 and a half. Okay, 6 and a half. Mag-a-add po tayo ng 1 and 3/4. So, 1 and 3/4. So, mamarkahan po natin to ng L. Pagkatapos, mula dito sa line ng J, dito naman kukunin natin yung pang-apat na bahagi ng kanyang hip, no? Yung hip kasi, hindi ko na ilagay kasi. Depende kasi yan sa haba. Minsan, merong hip 1 lang, ano? Yung iba gusto nila hanggang hip 1 lang yung haba ng blouse. So, doon po tayo kukuha ng measurement. O kung di kaya, yung pinaka standard naman ay nasa hip 2. So, kung hip 2 yan, at ang hip 2 niya ay 38, kukunin lang po natin yung pang-apat ng 38, o di kaya 40. Yan. So, 10. Ano, kung 40, 10. Pero, let's say 39 lang. E di, gagawin siya nating 9. 9 ba? Tama? Gagawin natin siya 9 and 3/4. Tapos magdadagdag ka lang ng 1/4. Ay, sorry, 1/2. Yan. So, ito yun ang magiging M. Mula sa M, aakyat ka ng or kukuha ka ng measurement. Saan yan? Paakyat yan o di kaya pa left, no? Depende sa saan ka nakatingin. Paano mo tinitignan yung pattern. Ito yun. Yan. Okay? Pagkatapos niyan, bumalik ka doon sa line na I, kunin mo yung kalahati nung iyong bust distance. Ang bust distance mo ay 6. So, yan ay magiging 3 lang. Mula sa gilid sa 9. Diyan. Tapos, bigyan mo ng kalahating inch bawat gilid. So, ito magiging O, P, saka Q. Ay, marka lang naman para matandaan mo. Di ka mawala. Ganon din ang gagawin mo sa line H. Kunin mo yung 3. No? Kalahati ng bust distance. Ito magiging R. Ito magiging S. Sa S, magdadagdag ka ng 1/4 bawat gilid. Depende sa'yo, 1/4 or isang guhit. Pero madalas ako kasi 1/4. Ngayon, pagdudugtungin po natin lahat ng linya na ginawa natin. So, simulan po natin dito sa taas. Ginawa po natin, kinuha natin yung A. Mula sa A, di ba? Nag-B tayo. So, sa line ng B, D yun, tsaka E. So, pagdudugtong natin. Tapos, mula naman kay D at tsaka F. Sa letra po kayo tumingin, ano, para sunod-sunod. F to G. Ganyan. Okay? Tapos, tapos na yung taas, dito na ulit tayo sa gilid. Yung, ano ba to? K naman, tsaka yung E. Freehand ko lang yan eh. Kasi ang hirap kapag gumamit ng measurement or ng measuring tool, ano tawag doon? Marking tool. Yan. Tapos, ito, gagamitan natin ng hip curve. Mula sa K at saka sa L. So, magkakaroon po ng hugis yan. Yan. Tapos, babalik na rin natin yung ating hip curve para maghugis bewang. Ganyan.
Tapos, ito na po yung mark natin na N na 1/2. Yan. Tapos, ang gagawin natin, guguhitan natin yung kinuha natin bust distance kanina. Diretso lang. Tapos, dito yung bahaging nasa dibdib, gamitan natin ng hip curve. Para medyo humugis naman. No? Pero yung sa baba, pwede na pong ruler. Ayan. Tapos na po natin yung front na part ng ating pattern. Yung back naman po mabilis na lang. Kasi gagamitan na po natin siya ng front pattern para mabilis. So gugupin muna ito. At gagamitin natin siyang parang stencil. Ito sobrang hugis ng katawan, ano. Pero kung meron po tayong mga customers na ayaw po nila ng sobrang hugis, nakakapit sa bewang. So, pwede po tayo mag-adjust. Kung yung allowance po natin kanina ay 1 3/4, pwede na po natin anuhin yun eh. Kuguhitan ng konting kakat natin dyan. Para medyo hindi naman siya sobrang kurbada. Lagi pong tandaan na yung customer po natin ang laging tama. Minsan tayo, may iba tayong gusto, pero yung customer natin iba rin. So, lagi po tayong nagbabase sa kanila. Yan. So, babalik ta rin ko lang po to. Gagawa po tayo ng back na pattern. Ayan. So, sa back pattern po, kailangan po natin ng kanya-kanya pong technique, ano. Kukuha po tayo ng 1 inch sa taas. So, yung ating pattern ay tsakto lang. Kikita ba? Yan. So, dito, kukunin natin 1 inch. 1 inch din dito sa kabila. Yan. Tapos, dito sa E, na kanina ng front, kukuha po tayo ng kalahati. Tapos, yung 1 kanina doon, na naglagay tayo ng allowance, yun na po yung part ng back. Okay. Ginuguhitan ko na lang, pero pag hindi po kayo sanay, pwede nyo pong lagyan ng mga numbers, ano, para naman matandaan ninyo. Pero, madali na eh, kasi meron po tayong front na pattern. Sa bewang naman po, kukuha lang po tayo ng papasok na 1/2. Ayan, mamark lang natin. Tapos dito po sa baba, sa length, ganun din po yung gagawin natin. 1/2. 1/2 lang po, pabalik. Ganyan. Tapos, dito sa neckline, yung neckline po natin, mula doon sa linya ng F, no, kung natatanda natin, minsan, hindi po tayo magaling sa ano eh, sa tingin-tingin lang, minsan, nawawala tayo sa tamang guhit. So, babalik lang natin yung guhit na yun. Line A kanina, no? Ayan. Tapos, kukuha po tayo ng 3/4. Ayan. Yung atin pong, yung atin pong dart na tinatawag, kung ano po yung sa harap, yun din po yung sa likod. Magdadagdag lang po tayo ng 1 inch dito sa may taas na bahagi, yung papunta ng shoulder na side. So ngayon gagawin natin, pagdudugtong lang natin to, yung mga markang dinagdag natin, yung kulay pula. Yan.
Ako'y mahilig talaga mag-freehand. Yan. O ganun pa din, dito gagamit tayo ng tinatawag nating hip curve. Yan. O, alisin ko na to ha. Yan. Yan, ganyan. O, yari na. Dito na lang sa baba. Kasi sagad na to eh. Yung one half yan. Yan. Ito na po yung back na pattern. Ngayon po, yung dart na sinasabi ko kanina, guide na lang po ang kailangan nila dyan. Ito, mamark lang po kayo dito sa baba. Imamark lang natin yung baba na side. Sundan lang po natin yan. Yan. Tapos saan na po ba yung, ito yung kanyang waistline. Ayan, waistline. Tapos, mark ka din dito. Para hindi po tayo mawala. Tapos, ito po yung H. Nag-uhit. Lighter lang po na, na line para hindi po tayo mawala. So, ganun pa din. Kukunin lang po natin yung 3 inches ng bust distance. Pero tandaan po ulit na nagdagdag po ako ng 1 inch pataas. Ayan, sa bahaging likod. Tapos, ayan, kuguhitan lang din natin tulad ng ginawa natin dun sa front. Madali lang. Kailangan lang talaga maalala mo kung paano ginawa. Saan na ba yun? Yan. Ano ba yun? Ayan, tapos na po yung ating back na pattern. So, meron na po tayong back tsaka front. Sana naman po nakatulong po ito para po makapagawa po kayo ng basic na blouse pattern. Ayan. Kung medyo mabilis po yung pagkakaturo ko ngayong araw na to, baka po sa susunod gagawa po ulit tayo ng bago. Medyo mas mabagal. Ayan, gugupitin ko ulit ito para mailatag dun sa tela at magamit. Ayan po, sa mga gusto pong mag-aral ng pananahi, ang pinakamahalaga po talaga, bago magsimula, makagawa po kayo ng pattern. Kasi po yung pattern po, yun ang gagamitin nila para dun sa tela. No, kapag nagawa nyo na pong magupit yung tela, ayon po dun sa pattern na ginamit natin, madali na po yung pagtatahi. Kasi itong mga markang to, na ititrace mo po sa tela, yun doon po yung dadaan yung karayom. Yan. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood at magkikita-kita po tayo. Magandang araw sa lahat. Paalam!